Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father D. Sa linggong ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño at mapalad po tayo dito sa ating dambana sapagkat kapiling natin ang imahe ng Santo Niño mula sa tondo. Itong imahe na ito ang ipinuprosesyon nila kapag piyesta. Pero sabi ng kanilang pari, ngayong taon na ito, ang ipoprosesyon ay yung mismong nakalagay sa kanilang altar. Kaya yung replika na ginagamit sa prosesyon tuwing piyesta nila ang sang ipinahiram sa atin. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Senyor, Santo Niño. Sa kapistahan ngayon ng Santo Niño, ang paalaala ng Ebanghelyo ay napaka-importante. Sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tanong ng mga alagad kay Jesus. At ang kanyang sagot, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Sa kaharian ng Diyos, hindi napupunta at hindi nakakarating yung mga itinuturing ng tao sa mundong ito na pinakadakila. Kapag iisipin natin sa ating pamantayan, sino ba ang kinikilala nating pinakadakila? At siyempre diyan papasok yung mga pamantayan ng tao na ang pinakadakila ay yung pinakamagaling, yung pinakamatalino, yung pinakamarunong, yung may kakayahan, yung may mataas na katungkulan, yung may sinasabi sa buhay, yung iginagalang, yung nirerespeto, yung itinuturing na pinakamataas. Sa ating lipunan, sila ang itinuturing nating pinakadakila. Kaya ano ang tawag natin sa kanila? Honorable, kagalang-galang. Dahil sa ating mundo, sila ang dapat bigyan ng karapat-dapat na paggalang. Sila ang karapat-dapat bigyan ng karapat-dapat na pagrespeto. Dahil sila ay nandirito sa katayuan na ito. Pero sa kaharian ng Diyos, iba. Kung ang iniisip ng tao, ang pinakadakila ay yung mga sinasabi kong iyon kanina. Ang sabi ng ating Panginoon, sa kaharian sa langit, ang kikilalaning pinakadakila ay yung taong marunong magpakumbaba katulad ng isang bata. Kaya nga sabi niya, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Dapat nating intindihing mabuti ang sinabing ito ng ating Panginoon. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, papaano ba natin tutularan ang mga bata? Ano ba itong katangian na ito na dapat nating pulutin sa mga bata? At dito papasok ang kung ano ang mahalagang itinuro at ibinigay na halimbawa ni Jesus. Alam nating lahat na siya ay Diyos. Bagamat Diyos, pinili niya ang maging tao. Sa kanyang pagiging tao, nagpakababa at naglingkod. At sa kanyang pagiging sanggol, sa kanyang pagiging bata, talagang iniasa niya yung kanyang sarili sa kanyang kinilalang mga magulang. Alam nating lahat kung papaanong bilang sanggol at bilang bata, ang kanyang buhay ay talagang ipinagkatiwala niya kay Maria at kay Jose.
Alam natin yon, di po ba? Kung papaanong bilang sanggol, ilang beses nalagay sa panganib ang buhay ng sanggol na si Jesus. Pero dahil sa direksyon na binigay ng Diyos kay Jose sa panaginip, sinunod ni Jose ang bawat sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Nung minsan, sinabi ni Herodes, ang mga bata na isinilang 2 taon pababa ay patayin. Itinakas ni Jose ang kanyang mag-ina patungong Ehipto, sapagkat iyon ang sinabi ng Diyos sa kanya sa panaginip. Kaya bilang sanggol, talagang ipinagkatiwala nitong Jesus na ito ang kanyang buhay sa kanyang mga magulang. Kababaang loob na matatawag itong ginawang ito ni Jesus, sapagkat sa totoo, siya ay Diyos. Hindi na niya kailangan pa ang tulong ng tao, hindi na niya kailangan pa ang kalinga ni Maria at ni Jose, dahil kaya niyang gawin ang lahat. Pero dahil sa kanyang pagpapakumbaba, kailangan pagdaanan niya itong lahat ng ito. Kailangan niyang umasa sa kalinga, sa pagmamahal ng kanyang kinilalang mga magulang. At sa panahon na siya ay lumalaki, matapos na siya ay ihandog sa templo, hanggang siya ay binyagan sa Ilog Jordan, sa mga panahon na ito, talagang ang kanyang buhay ay nandoroon sa piling ng kanyang mga magulang. Napakalaki ng naituro at naitulong ni Maria at ni Jose kay Jesus, simula sa kanyang pagsilang hanggang bago siya binyagan sa Ilog Jordan. Si Jesus ay tunay at totoong Diyos. Pero tandaan natin, siya rin ay tunay at totoong tao. Naranasan ni Jesus ang lahat ng kung ano ang nararanasan ng tao, maliban sa magkasala. Kailanman hindi nagkasala si Jesus, sapagkat siya'y Diyos. Pero lahat ng nararanasan natin, lahat ng ating pinagdaraan ng mga sakripisyo, paghihirap, lahat ng mga pagsubok at problema, lahat yan pinagdaanan din ni Jesus. At pinagdaanan niya ang lahat dahil sa kanyang kababaang loob. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagiging Diyos sa kanyang karanasan bilang tao. Kaya nga diba, nung siya ay nagpapasan na ng krus at pinahihirapan, pinagsasalitaan ng masasakit na salita na walang katotohanan, sinabi ba niya, yung mga anghel sa kalangitan, parusahan niyo lahat itong nagpaparusa sa akin. Sinabi ba yun ni Jesus? Di ba hindi? Kasi ipinakita niya ang tunay na halimbawa ng pagpapakababa. Para kay Jesus, ang kahulugan ng tunay na pagsunod sa Diyos ay nasa pagpapakababa. Kaya kung nais nating tularan si Jesus, tularan natin siya sa kanyang pagpapakababa. At sa ganoong paraan, masasabi natin na tunay nating sinusunod ang Diyos. Sa pagpapakababa, matatagpuan natin ang biyaya mula sa Diyos. Habang sa pagpapakataas, makikita nating
tayo'y nag-iisa. Ano ang mas gusto natin? Ang maging mataas at isang araw marirealize mo sa iyong pagpapakataas, nag-iisa ka na lang pala. Yung kayabangan mo, yung kataasan mo, yung pangarap mo na malagay dito sa pedestal na ito, yung pangarap mo na makuha lahat ng kayamanan, karangalan, kapangyarihan, kataasan, makukuha mo naman lahat talaga yan kung gugustuhin mo, pero isasakripisyo mo ang relasyon mo sa iyong kapwa. Isasakripisyo mo ang relasyon mo sa Diyos. Matuto tayo sa halimbawa ng mga kapatid nating kilalang kilala natin na pinilit na malagay dito sa lugar na ito sa itaas. Pero dumating ang oras, sila'y ibinagsak ng Diyos. Mapalad ang nagpapakababa sapagkat sila'y itataas ng Diyos. Sawimpalad ang nagpipilit na maging mataas sapagkat darating ang oras, ibabagsak sila ng Diyos. Mahal na Senyor Santo Niño, ipagkaloob mo nawa sa amin ang biyaya na matularan ang iyong napakagandang halimbawa na kami tumulad sa mga bata upang kami mapabilang sa iyong kaharian sa langit. Amen.